darkness tries to roll over my bones, when sorrow comes to steal the joy I own, when brokenness and pain is all I know, I won't be shaken. No, I won't be shaken. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. Shame no longer has a place to hide. I am not captive to the lies. I'm not afraid to leave my past behind. Oh, I won't be shaken. No, I won't be shaken. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. Oh, I'm standing. There's power that can break off every chain. There's power that can empty out a grave. There's resurrection power that can save. Power in your name. Power in your name. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. Oh, yeah, when I'm standing in your love. Oh, my fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. Oh, I'm standing in your love. Oh, standing on the rock. Oh, I'm standing in your love. Isang magandang araw po muli sa ating lahat. Puri po ako nagpapasalamat sa Panginoon sa panibagong buhay at habag niya sa ating lahat. So, tayo po muna magsimula sa isang panalangin. Panginoon, marami pong salamat muli sa umagang ito na ibinigay mo sa amin. Salamat po sa iyong kabutihan at kahabagan, O Diyos. Samahan mo nga po kami sa pag-aaral ng iyong salita. Ikaw ang maitas at maparangalan at madakila. Ito po ang aming salamat panalangin. Lahat po ay magsabi ng Amen. So, sa umaga pong ito, ating tatalakayin ang Genesis chapter 32. So, bubuodin ko na po yung kabuuan ng Genesis 32. So, ito po yung paghahanda ni Jacob na kakasalubungin niya si Esau, kanyang kapatid. So, ano ba yung kwento? So, inutusan niya ng Lord na bumalik si Jacob sa kanyang lupain at mga kamag-anak at nangako ang Lord na sasamahan siya sa kanyang paglalakbay. Pero sa kanilang paglalakbay, natakot siyang patayin siya ni Esau. Nung mabalitaang may kasama itong
400 lalaki. Kaya't ginawa ni Jacob, pinagdalawang pangkat niya ang kanyang grupo para in case na sila ay salakayin ni Esau ay makaligtas ang isa. So nagpauna nga si Jacob ng iba't ibang uri ng regalo para kay Esau at iniisip niyang yun ay makakatulong para patawarin siya pag nakita sila. So ano po yung makikita natin dong lesson? So dito kasi nag-overthink na si Jacob. Nang ibabaw po sa kanya yung takot compare sa pangako ng Lord sa kanya. So, minsan ganun po tayo. Dahil sa mga sitwasyon, sa hirap ng sitwasyon natin kinakaharap sa buhay, di natin nakikita na may pangako ang Panginoon sa atin, na sasamahan niya tayo, na tayo pinatatatag sa mga pagsubok sa ating buhay. So, sa pagpapatuloy po ng kwento ng chapter 32, si Jacob ay nakipagbuno doon sa lugar ng Peniel sa isang lalaking hindi niya kilala. So, nakipagbuno siya doon hanggang sa magbubukang liwayway. So, pagkatapos ng kanilang laban, pinalitan ang name ni Jacob ng Israel. Nang ibig sabihin ay nakipaglaban ka sa Diyos. So, nung nag-research po ako, ang ibig sabihin po pala ng Peniel, face of God, or within the presence of God. So, ano po ito? It signifies personal transformation and new identity pag na-encounter natin ang Panginoon. So, ano yung personal transformation? So, mababago ka talaga. Sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, mababago. Pag truly mong na-encounter ang Panginoon, ang presensya ng Panginoon. Sabi pa dito, you can experience great transformation when you encounter God. So, grabe ito, di po ba? So, great transformation daw po. Ibig sabihin, kung dati kang masama ang ugali, mababago ka. Magiging mabuting yung ugali. Kung dati kang madamot, magiging mapagbigay ka. Kung dati kang suwail, o dati kang pasaway, magiging masunurin ka na. Sabi diyan, the way you speak, the way you act. Sa lahat. Sa pananalita mo, magbabago ka. Yung kilos mo at gawa, magbabago. Pag yun ay totoo mong na-encounter ang Panginoon. Kaya, bawat isa sa atin, pangarapin natin na ma-encounter talaga natin ang Panginoon. Kasi, pag naranasan natin na totoong ma-encounter ang Panginoon, tsak, malaking mababago sa buhay natin. Kaya habang may buhay tayo, sino man po mga nakikinig, may pag-asa tayo. Kung hindi pa man ganun kalalim yung pag-ibig natin sa Panginoon, tutulungan tayo ng Panginoon. Tandaan nyo po, mahal kayo ng Panginoon. Mahal ang bawat isa sa atin ng Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. Pangarapin po natin na ma-encounter lagi ang Panginoon. Para tuloy-tuloy na mabago ang ating buhay. So, yun lamang po at tayo po'y magwakas sa isang panalangin. Panginoon, marami pong salamat sa biyaya at habag sa aming buhay. Tulungan mo nga po kami, Panginoon, na lagi ka naming maranasan ang iyong presensya. Samahan mo po kami, gabayan o Diyos, sa lahat ng aming pinagdadaanan. Patatagin mo bawat isa sa amin spiritually, Panginoon. Patatagin mo kami. Palakasin mo kami, Panginoon. Tulungan kami na magtiwala sa iyo. Sa iyo umasa. Marami pong salamat, O Diyos. Sa inyo binabalik ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Thank you po. God bless.